umpisa naman natin ang parang tila lumala. Ayaw nga namin maniwala na ano to na kontrobersiya lang ito para pag-usapan yung nalalapit nilang concert. Ang tinutukoy nga po natin sa hindi ko na alam, nakapag-podcast na ako ng episode na ito, ang reunion concert nga ni na Mega Sharon Cuneta at Papa Gabby Concepcion na magaganap po ngayong October 27 sa MOA Arena, na ikina-excite ng anak nilang si Casey Concepcion na naging sentro ng mga kontrobersiya at intriga of late, kasi halos naging laman siya ng mga balita, ng mga showbiz news dahil lang sa nag-opinion siya at kinumpirma niya yung issue na in-unfollow niya ang kanyang stepfather na si dating senador Kiko Pangilinan at ang kanyang matatawag na half-sibling, tama no, di ba? Kapatid niya sa nanay na si Frankie, di ba, Pangilinan. And dahil dun sa pagkumpirmang yun, kasi nirason ni Casey, alam nyo naman yung lahat, no? Nirason ni Casey na gusto niya ng peace of mind, hindi naman lahat ng blended family ay talagang perfect, with all due respect sa kanyang mga kapatid na nagpapakabuti naman siya bilang ate, bilang panganay siya sa mga naging anak ni Sharon Cuneta. May apat kasi siyang kapatid pa dito sa naging pagsasama ni na Kiko Pangilinan. Nandiyan nga si Frankie, si Miel, sino pa ba? Basta may lalaki pa, may Miguel at saka isa pa. O di ba? Hindi ko na tuloy maalala kung sino yung mga anak ni Sharon, no. But the thing is, ang dami lang din nagre-react kasi nang nagsalita nga si Casey, sinabayan naman ni Sharon ng mga post hinggil dun sa pagkakaroon niya ng may mga cryptic siyang messages at babasahin ko yung iba sa kanila, kagaya nung sinabi niya na mula sa book ni Tiger Lily by Judy Lynn Anderson. Kinapsyonan niyang from Peter Pan, for one of my 4 children, every kind of love it seems is the only one. It doesn't happen twice, and I never expected that you could have a broken heart and love with it too, so much that it doesn't seem broken at all. Yun ang sinasabi niya dun sa kanyang post na nanggaling sa book ng Tiger Lily na mula naman sa children's writer na si Jody Lynn Anderson. O diba? Tapos nagkaroon pa din ng additional quote pa yan. This time naman from Peter Pan, ang author ng J.M. Barrie, which captioned thus, "Never ever let go of that child in you. I have never. Oh, why can't you fly now, mother?" Okay. Wait lang, iba to, ano? Ayun. Si Casey naman, alam mo yon, napanood namin sa isang vlog na syempre kinampihan siya ng kanyang father na si Gabby Concepcion. Ang daming issue, samot-sari yung mga naglabasang issue, but ang bottom line po dito, at mag-a-agree naman din siguro kayo mga ka-Team Unbettable na siguro yung mga ganitong problema sa pamilya talagang hindi na talaga binobroadcast dapat. Kahit sabihin pa ni Sharon, ako I am a big Sharon Gabby fan. Panahon ko yan, 80s, high school ako niyan. Lahat ng pelikula nilang dalawa ni Gabby talagang pinanood ko, at kahit mag-test pa tayo, kaya ko yung sagutin. And in fact, sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, meron akong pina-reserve na ticket para sa nalalapit nilang concert kasi gusto ko, pinag-iipunan ko yung mahal na yan dahil minsan lang yan, once in a lifetime. Sabi nga ng isang nakausap ko na malapit sa mga producers ng show, pride lang ang makakasira at magiging rason para hindi matuloy yung show. Kasi for the longest time, ang dami ng mga producers, in-offer sila ng mga ganito, ganyan-ganyan, hindi natutuloy. But this time, reunion concert ito, kahit sabihin natin hindi naman ganun kagaling kumanta si Papa Gabby, but still, gusto niyang pagbigyan yung mga samot-saring mga request ng kanilang mga fans ni Mega. And of course, si Mega naman, alam din naman niya, kasi di ba, of late niya, sinabi nga natin dito na may mga kaibigan siya no, humingi ng maraming tickets sa kanya at na-dispose niya ang supposedly mga complete tickets niya. Kaya sabi niya, tulungan naman daw siya para naman kumita naman yung mga producer ng reunion concert nila. So, ang nakakaloka doon, syempre si Casey bilang panganay niyang anak at nakakatanggap ng mga ganito, aminin sa hindi ng mag-ina, talagang naapektuhan yung mga nakakakilala sa kanila. Diba? Naapektuhan rin in such a way na nasubaybayan, lalo pa si Casey na naging bunga ng pagmamahalan din naman nila ni Gabby. Eh syempre this time si Gabby siguro mas nakilala niya ng mabuti yung anak niya. Nakakalungkot. Kaya kami dito sa Unbearable Channel sinasabi namin, sana wag na ngang masyadong pag-usapan sa social media, merese o kahit pa sinasabi ni Sharon na karapatan niya yon at walang pakialam ang mga tao sa post niya. Siya
Mega, may pakialam at may pakialam ang mga tao sa post. Kasi ikaw, pag nagre-request ka ng suporta, humihingi ka ng ganito para suportahan mga projects mo, lalo ngayon may MMFF entry ka with Alden Recharge, may reunion concert ka para bumalik yung ning-ning na tinatawag, yung bituin mong maning-ning dati. Hindi man ganun yun kasikatan mo ngayon. Pero pag every time na nagaganon ka, nakikilala ka ng tao. At yung mga humahanga sa'yo, hinahangaan ka dahil, alam mo, matalino ka, mabuti kang ina supposedly, ganyan-ganyan. Pero sa mga ginagawa mo kasi parang pinapakita mo, kahit may issue kayo, hindi namin alam at ayaw namin pakialaman ang issue, anumang issue ninyo ni Casey. Pero sana bilang nanay, ikaw ang dapat na umuunawa yan. Kasi yung mga post mo, parang pinapakita mo na meron ka talagang pinapanigan, meron kang mas mahal. Although hindi naman talaga nawawala sa pamilya yan. But then again, bilang celebrity na ang taas-taas ng inabot sa mundo ng showbiz, ang dami-daming following, kaya ka nga tinawag na megastar. Kasi nakaka-influence ka. Gusto kang gayahin ng mga ibang, alam mo yon, mga ibang tao na tinitingnan ka bilang inspirasyon, bilang, alam mo yon, matalino. Lalo pat alam mo yung mundo ng parehong showbiz at politika. Kasi doon ka nang galing at ang asawa mo naman ay politikong tao, di sana kahit man lang konting, hindi naman kaplastikan yung pagbabalanse mo ng demokrasya sa pagiging decent and everything. And at the end of the day, anak mo pa rin naman si Casey. At kami naman kay Casey, kahit sabihin natin may mga issue kayo sa ganung sinasabi mong blended family, yun na nga, at the end of the day, parents mo pa rin yan, magulang mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan, anumang gusot, magkakaroon ka rin one of these days, mag-aasawa ka, mai-involve ka, magkakaroon ka ng anak, magiging nanay ka rin. Iyan, ganyan ba ang klase ng samahan or ng komunikasyon na gusto mong palaguin pag meron ka na rin sariling anak? Yun lang naman ang mga tao. Ayaw naming makialam ng lagay na yan. Nasasaktan lang kami ng mga tagahanga at sobrang love ang isang Sharon Cuneta na inabutan nga namin noong mga panahon din namin na kami nangangarap din. Ang isang Gabby Concepcion din naman na hindi natin maiiwasan na, alam mo yon, sa dami rin naman naging anak niya sa iba't ibang babae. I'm sure naman pinaninindigan niya at gusto niyang ipakita yung pagiging bilang isang disente rin na tatay. So, ganun lang yon. So, kung nakakatulong o makakatulong ito sa darating na reunion concert ninyo, harinawa ang maibigay nyo pa rin sa aming mga manunood, sa aming mga tagahanga, ay isang klase ng show na talaga namang, alam mo yung positive, isang klase ng show na hindi man na maulit ang mga nangyari noong mga nakaraang panahon, 3 dekada man ang nakaraan na yan, pero yung kasiyahan na ibibigay, idudulot nito sa aming mga naghumanga sa inyo, sa minsan sa isang panahon, o ang taray ng mga dialoga, na humanga sa inyo ng mga nakaraang araw, ayun pa rin naman sana maibigay. Kasi kahit papano, sinusuklian naman din namin yung imbitasyon ninyo na panuurin kayo at tangkilikin. And on that note, pansamantalang magbababay ang Unbearable Channel. Maraming salamat. Ang bilis ko mag-emote! Maraming salamat mga Sharon Gabby fans. Casey Concepcion, relax ka lang iha. Alam mo, ganun talaga. Kung nagagamit ninyo ang social media sa ganyan, sana sa mas magandang pamamaraan at kaparaanan, di ba? Kung bulalas yun na yung mga saloobin, fine, good. Tapos na yun dapat. Goodbye!